Ano ka ba? Nakatiratso ka ba doon, pataas? O, kunin mo yung apelyido ko. Bata-bata mo eh. May permit, di ba? Ano na nakalagay sa permit? Ano, sir? Ikaw eh, muna tayo. Pakiusap sa ating po mga gumagawa ng kilos protesta na sana huwag na po nating idamay sa abala at aberya ang mga hindi po kasali at hindi po nakikipartisipasyon dito sa kilos protesta na nangyari na ito na naiipit po sa traffic. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli. Ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Filipino. June 30, 2026, biglang dumagsa ang humigit kumulang 7,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo sa loob ng EDSA bilang protesta sa gobyerno sa tinatawag nilang selective justice o ang paniniwalang may mga personalidad na pinupunteriya habang ang iba ay hindi naman napapanagot. Dismayado ang INC sa anunsyo ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kakasuhan ng plunder ang Iglesia ni Cristo member na senador na si Rodante Marcoleta matapos ito manong tumanggap ng halagang 75 million pesos noong nakaraang halala noong siya ay nasa kongreso pa. Walang piyansa ang kasong plunder na isasampa sa kanya, rason para siguradong diretso ito sa kulungan at hindi na makakadalo sa kahit anumang hearing sa Senado, lalo na sa kaso na impeachment ni Vice President Sara Duterte. I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net 25 at sa iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa kayo pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa labas. Papasok siya. With regard to the other senators. Plunder din niya. Kahit kilalang disiplinado at sumusunod sa batas kada may sinasagawang rally ang INC, pero hindi na iwasang nagkaroon ito ng kirian sa grupo ng mga pulis. Walang nagawang kapulisan nang bigla na lang bumulaga sa kanila ang napakaraming miyembro ng INC at kaagad na nagprotesta kahit na wala pa silang hawak-hawak na permit kahapon. Itong gobyerno ay pangat! Walang malay! Panahon na na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi pukpot at pinapalukpot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! Ayon sa tagapagsalita ng pulis, iniiwasan nilang i-disperse ang grupo ng mga rallyes ng Iglesia ni Cristo para maiwasan ang gulo dahil paniguradong sasama lang ang sitwasyon kapag ipilit nilang palisin ang ganun kalaking puwersa ng mga rallyes ng Iglesia ni Cristo. Nanindigan ng palasyo na hindi magkakaroon ng epekto o pagbabago sa takbo ng kaso ni Marcoleta ang ginagawang rally ng mga kaanib niya dahil ayon pa kay Undersecretary Claire Castro, doon sa mga nagrarally, ang pagrarally po ay hindi po sagot
para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo. Kumbinsido si Senador Rodante Marcoleta na ang gagawing pag-aresto sa kanya ay para pigilin siyang iporsige ang pagpapanagot sa mga nangulimbat ng bilyones na pera sa kaban ng bayan mula sa isyu ng flood control. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Ngayong may hawak ng permit ang INC para sa kanilang kilos protesta, ay inaasahan pang mas dadami ang mga miyembro nilang makikiisa sa kanilang rally. Kung nagkasakitan na kahapon at may naarestong 4 na mga rallyista, ay posibleng mangyayari din ito ngayon. Depende sa kung gaano kainit ang emosyon ng mga rallyista sa pagdepensa sa kanilang pinaniniwalaang ipinaglalaban para depensahan at iparating sa gobyerno na tutol sila sa mga nakaambang na pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Ang tanong, ano sa tingin mo ang gagawin ng INC members sa oras na damputin na ng mga pulis si Rodante Marcoleta? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.